Bigla na naman akong nahilo, tila nagdilim ang paningin ko dahil sa dami ng mga alaala na pumapasok sa isip ko. Ang college life ko kasama si Marcel at Zach, ang aksidenteng nangyari sa amin ni Blake, ang one-sided love namin at ang pagbubuo ng pagmamahalan hanggang sa lahat. Naibalik na ang alaala ko, lahat ng alaala ko at naiyak ako. Nagising, yakap ni Blake na may alaalang mukha. Blake, naalala ko na ang lahat, mahal. Ang anak natin, mahal. Ang anak natin, anik ko. Habang kalong-kalong niya ako. We will make that Zach pay for this damn fault, ani Blake na may galit na tono, na maski ako ay nagliliyab ang galit sa aking puso. Zacharias Rutherford. Galit, yan ang nadarama ko sa ngayon. Parang kahoy na nagbabaga at hindi maalis mula sa akin. Pak, they took Alisa again? They took Alisa away from me again? Nalaman ko na lang ito kay Manang, kaya dali-dali akong umuwi rito sa isla. I am greeted by Manang who is crying. Hindi ba, Manang, at sinabi ko na tawagan agad ang mga tauhan ko dyan kapag may suspicious na mga tao? Ano ba yan? Ano bang kapabayaan yan? Sigaw ko kay Manang na may labis na puot at galit. Mauuwi na naman sa lahat ang pinaghirapan ko. Fuck it. Blake, yap, that son of a devil. Siya lamang ang gagawa nito. Pero paano niyo natuntun ang pinagtataguan namin? How? Hanggang sa naisip ko na biglang pagkawala ni Denise, that fucking bitch betrayed me. Para akong mababaliw na masisiraan ng ulo. Hindi ako makapapayag. No, I won't let this happen. Hindi makapaniwala na nakatingin si Manang sa akin. Sinisigawan mo na ako, iho. Ako ito, Zach, ang Manang nagpalaki sa'yo. At nagkakaganyan ka dahil sa isang babae na may pamilya na, ninanakawan mo. Ani Manang na ikinatahimik ko, ngunit sarado pa rin ang isip at puso ko dahil ang alam ko lang ay akin lang si Alisa. Manang, akin lang siya, Manang, at kung kailangan kong gawin ang lahat, kung kailangan ko na gumawa na naman ng mali, gagawin ko, Manang. Sigaw ko na naiiyak at nasisiraan ng bait. Iho, gumising ka, nahihibang ka na sa mga pinagsasabi mo. Nasabi ko na sa'yo na hindi magtatagal ang ganyan. Dadating ang araw na kakawalang usok ng apoy na ginawa mo mismo. Binalaan na kita ngunit ano? Binaliwala mo, anak. Natahimik ako at iniwan na ako ni Manang na balak nang umalis din. Lahat na lamang ay umaalis. Lahat na lang ay iniiwan ako. Lahat na lang, buwisit. I just need her to stay for me. But why? Binigay ko naman ang lahat. Umiiyak akong tumingin sa cellphone ko. Nakasama ko si Alisa, ang babaeng tanging pinakamamahal ko. Babawiin kita sa kahit ano pa mang pamamaraan, Alisa. Betrayal. Zacharias Rutherford. Someone called me last night. Gumising ako nang nakatapak pa ng mga bote ng alak sa ilalim at tabi ng aking kama. I am messy, sleepless and tired. Too tired of thinking way on how to make her mine again. Dahil kahit ano pang sabihin nila, akin si Alisa, and that won't change just because she's married with a fucking bastard and has his own child. Kaya gusto ko na mabawi siya sa akin, and I have this dark idea, even though it might not fit on everyone's liking. Alam ko na, dadagdagan ko na naman ang kasalanan ko. Alam ko naman na magkakaroon tayo ng pagkakataon na magigilty tayo, pero wala eh. Mahal na mahal ko si Alisa na wala na akong kontrol sa sarili ko. And last night, I got a call with Blaze that made me confirm that Blake got Alisa for a month. Sa isang buwan na tila nagbalik na naman ako sa impyerno. Pero ngayon, babawiin ko na yung akin. Fuck, I won't let him have his way again. Binabawi ko lang naman yung dapat na sa akin. Nababawiin ko lang naman yung dapat na sa akin. As I remember last night, Blaze called me around in 8 p.m. maybe. I'm still sober and not totally drunk, so I am still conscious that time. Hello, Tito Ninong. Masayang bungad sa akin ang inaanak ko. Yes, kiddo. Ani ko naman habang nakatingin sa kawalan.
May ibabalita po pala ako sa inyo. It is too late po, pero I want to say that Mama is back. She is here with us again po, Tito. Masayang balita niya. That time I confirmed that will happen. I confirmed that Blake is the reason for all of this. I am feeling blue and gray and beyond depressed because all of this situation. I gambled. I wasted too much time and effort. I bet my dignity, my everything just to have her. And that mother-packing Blake got my greatest position. That's instant. Tangina, ang tagal kong naghintay at saka lang siya maagaw sa akin na parang kisap mata. Hindi ako makapapayag at hindi ko matatanggap yon. It was not the type of man who will just surrender. Una siyang naging akin. Ako ang unang nagmahal sa kanya. Ako yung laging nasa tabi niya. Ako yun, pero bakit hindi ako yung pinili niya? So a plan started to grow in my mind. It might be the craziest and the most evil thing I might do. This is my last chance and my last wave. I just want to end my pain. I want Alisa back, and if I have to lose everything all at once, I will do it. Ganun ba, kiddo? Can you do me a favor? Tanong ko sa kanya sa kabilang linya. Ano po yun, Tito Ninong? Anya na tugon nito. Let us meet up tomorrow morning. No bodyguards or driver na hindi ba at tinuturuan kita na mag-commute? I just want you to help me to plan a welcome party to your mom. So you should not tell this to anyone. Only with us, right? Saad ko, trying to be more convincing as I could. Yeah, yun ang plano ko. I have to pay a kidnap at a ransom na hihingin ko ay si Alisa. Sounds packed, but who the hell I care? If I need to do this as my last resort, I would do that just to have her. Magpapakalayo-layo kami at matututunan niya rin akong mahalin because I can unlove her. She's mine to begin with her. Suntok sa buwan, pero ano bang pakialam nila ng lahat sa nadarama at desisyon ko? People doesn't know my pain, the scars and bruises that I have got because of too much thinking. That inside I am man who is deeply wounded. Kaya naman ang nangyari ay naligo na ako. Nag-ayos at kinontrata ang ilang mga tauhan ko because she is something big to be happen. Alam ko na mali. Alam ko yun, pero para sa kanya, gagawin ko. I am willing to be a sinner just for her. Ganun ako kabaliw sa iyo, Alisa. Pero, hindi mo yun makita. I shave my bear. I should wear something presentable bago kami magkita ng inaanak ko. I will say sorry for him in advance. He will be the key to accomplish my mission. I am sorry, but I just really need to do this, or it will destroy me. Without having her, may destroy me that deep. Nagkita na kami ni Blaze sa kondo ko. He looks happy, but I will apologize because it won't last this soon. I have to do this. Ninong! Blaze po, anya at saka nagmano sa akin. I can feel the guilt and the conscience, pero wala nang magagawa to. Nilamon na ang sistema ko. Dahan-dahan kong kinuha ang panyo mula sa aking bulsa na may pampatulog. Mabilis ko itong tinakip sa ilong at bibig ng inaanak ko. I saw the pain of betrayal that painted to his eyes. I am sorry, Alisa magkalaspirer. Tila nahulog ang hawak kong baso. Nang hahawakan ko na ito, ay nasugatan naman ako. It stings this wound. Nagluluto sana ako ng almusal Hindi pa bumababa si Blake at ang anak namin. Ang kaso lang ay bigla akong inatake ng hindi mawaring kaba. Kaya naman nahulog ko ang hawak kong baso at nasugatan pa ako ng dahil sa bubog. Nakita ko naman si Blake na dali akong nilapitan. He saw me with a bleeding hands, kaya naman napagalitan tuloy ako. Hindi ka naman kasi nag-iingat, mahal Nakita ko naman ang pagtiim ng kanyang berry shape ng panga. Iwan ko ba at bigla na lang talaga akong kinabahan. Kaya nabitawan ko yung baso Sorry na nga. Huwag kang galit dyan, hindi ba? Ani ko na hindi maiwasan na mapalabi. He sighed with a defeat on his voice. Okay, just be careful next time, okay? Don't made me worry. Oo na nga. Hindi ba, boss? Pareho lang kaming napapraning Mabuti pa itawagan na natin si Blaze. Breakfast is ready. At nang makapag-almusal na tayong lahat. Ani ko habang nilalapag na sa lamesa ang lahat. Sige mahal, at nag-utos na nga kami ng isang kasambahay para gisingin ang anak namin. 8 na rin naman.
Ma'am, sir, wala po si Sir Blaze sa kwarto niya, saad ng kasambahay. Doon pa lang ay kinabahan ako na tila may mali sa pangyayari. My phone rang and it's an anonymous number. Nanginginig ko naman itong sinagot. Hello, sagot ko. Hello, love. Pamilyar ang boses ni loudspeaker ko ito. Sak, walang hiya ka. Ano na naman na bang ginawa mo? Galit na tanong ko. Kung gusto niyo pang makita ang buhay ang anak niyo, you only need to do one thing. Be mine. I will send the address at pumunta ka roon ng mag-isa. Okay? Alisa? Alisa Magkalas Pereira. Ano na naman bang nais ni Sak? Kailan pa ba siya titigil sa kahibangan niya? Oo, nahihibang na siya dahil sa ginawa at ginagawa niya. Pati ngayon ang anak ko ay idadamay niya. I swear, if he done something wrong with my son, ako ang makakalaban niya at gagawin ko ang lahat upang makaganti. Huwag ang isang ina, hindi pa man siya nakakabawi sa nauna niyang kasalanan, ngunit hinto na naman siya, gumagawa ng isang bagay na hindi na naman niya pinag-iisipan. Sak, bakit naman ganito? Bakit naman yung mga anak ko pa ang nadadamay sa pesting pag-ibig na yan? Bakit kailangan may isang inosente na madadamay na naman? Hindi ko mabasa ang isang puso na may laman na labis na paghahangad. Hindi ko talaga mapapatawad si Sak at ang sarili ko kapag nadamay si Blaze. Hindi. Kanina pa ako rito sa sala na umiiyak. Blake is trying to make me feel relaxed while walking back and forth and calling some associate people. We received a text message. It is an address and as we know, the location is an abandoned house near in Payatas. Tila hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon na magagawa ni Sak ito, that love can cause evilness because it was not handled well. Para itong sakit na kakain sa sistema mo, para itong kabaliwan, para itong bagay na hanggang ngayon ay hindi ko matatanggap. Hindi ko matatanggap na may isang taong ginawa kong halimaw nang dahil lamang sa pag-ibig sa akin. If he confessed on me, I properly rejected him. He might be found someone who can be better for him. Hindi yung nakukulong niya ang sarili niya sa akin. Hindi naman ako labis na maganda, sexy or maapel. Isang hamak na Alisa lamang ako. Pero bakit nangyayari ito sa akin? Bakit hindi na lamang niya ako mapalaya? Nilapitan ako ni Blake at inalo-alo ako. Nahihilo na ako sa labis na pag-iisip. Sumasakit ang dibdib ko na hindi mawari. Kagigising ko lang sa kakakoma ko at kakatakas mula sa pagkakidnap, and now this is it? Isn't too much for me? Sagad na ba ang kamalasan ko, ha? All I want is to found a great family where I can call it a home. Isang tahanan na bubuuin ko kasama si Blake at ng mga magiging anak pa namin. Ang dami kong pangarap na tila ngayon ay nagbabayang masira. I was not ready for this kind of twists and turns. Love is too lethal if it will not be handled right. Ang daming nasayang sa buhay ko nang dahil sa isang pag-ibig na hindi masuklian. Nagbabalak pa lang ako bumawi sa lahat ng taon na nawala sa akin. Pero hito na naman, I am on a verge of threats. Ang anak natin, Blake. Ang anak natin. Kapag may nangyari sa anak natin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Blake. Hindi bali na lang ako na lang masaktan, pero wag lang ang anak natin. I cannot see our son suffered because of a thing that started because of me. Ani ko na nagmamakaawa. Alam ko na pula ng mata ko at mahapdi na rin sa kakaiyak na tila ba pigang-piga na ito ng luha. Nagtagis naman ang kanyang bagang. He is also mad. I also know that he is filled with hatred in so much darkness inside. But he's trying to become. Dahil hindi pwedeng pareho kaming nadadala ng sitwasyon. We need to save our son. Sak is a manipulative guy. Tindi noon na isinasawalang bahala namin since he is a happy-go-lucky guy. And yet he become like this. Pati ang isang batang walang muwang ay gagawan niya ng ganitong kasalanan. I don't know how to calm down. Grabe yung galit na nadarama ko. Grabe yung sakit na nadarama ko kay Sak. All this time, he tries to gain me by wiping others away from my life. Ano? Una yung pagkakataon ko na sumaya, ang aking memorya, ang aking anak na si Blaze, and now, my son Blaze. Hindi ko na siya kayang ipagtanggol sa sarili ko dahil nasagad na ako ni Sak.
He's way too much for me. Masusi namin na plinano ang lahat. We have to do this quick. At may naging ideya ko, isang ideya na maaring ikapahama ko, pero hindi ko na yun isipin pa. Kapakanan na ito ng anak ko. Ano pa bang hindi kayang isakripisyo ng isang ina para sa kanyang anak? Kaya naman hito at nasa loob kami ng van. Someone tried to scout the whole hour. They are men with arms inside, equipped with deadly shaped metal weapon. Kinakabahan ako. Nasa bulsa ko na ang susi kung paano mag-iba ang takbo ng lahat. This will be the key for the turning tables. Hinawakan ko ang kamay ni Blake. He does not disagree with this. He don't want to bet or gambler, but I really can't let my child be in danger without me doing anything to save my son. Hinanda ko na ang sarili ko. Ilalagay ko sa isang hukay ang aking isang paa. But I don't mind as long as my son will be saved. Hawak ni Blake ang kamay ko habang nakatingin sa akin. I know he's being hurted. Pareho lang naman kami na naiipit sa isang sitwasyon. We are both torn with two matters on how to save my son and my safety as well. Matalino si Zack at napakalikot ng isip niya. Mahirap siyang basahin because all this time, he is brewing darkness inside his mind. Mahal, pagsubok lang naman ito, di ba? Makakaya natin to. Have faith. Ang dami na natin na napagdaanan. Tiwala na lang at pananalig. Saad ko kahit mismong ako ay hindi sigurado sa mga sinasabi ko because deep inside, I was not sure also dahil uncertain pa ang magaganap. There can be trouble. There can be a tragedy, but I hope na maaga pa lang ay nabago ko na ang pangyayari na to. If I could just control the time and present. This baka hindi sana ganito ang nangyari. Kakayanin natin to, love. Anya ni Blake. I will just pray that tomorrow will be okay for us. Laganap na ang dilim sa labas. The cold and chilly wind can be felt outside. Sumasabay ito sa kabog ng kaba sa aking dibdib. Sabay na kaming bumaba ng van, naglakad sa mga poste ng ilaw at hindi talaga mapapansin na naka-standby na lahat. Mga pulis, militar, and even hired guard and rescuer with the help of the power of Ferrer. May dalawang armado na lalaki agad na nasa gate. They are hiding their faces by the bonnet. Matangkad at nakakatakot ang mga aura nila. I can see the guy on the left nodded to his comrades at saka na kami pinasunod sa kanila. Malawak ang abandonadong lugar, maganda at parang pangmayaman talaga. What makes it chilly is there's no light other than the moon's brightness from its waxing. Nakita ko na nga ang anak ko na nasa upuan at katabi niya ang ninong niya. Agad na dumaloy ang galit sa akin dahil kita na umiiyak ang anak ko na nakatakip ang bibig at nakatali na parang hayop. I am so damn mad right now. Walang hiya ka, Zack. Hindi ko na mapigilan na ibulalas ito. Blake is holding me because I could destroy our plan if I did this. Pinagkakatiwalaan kita, kinaibigan kita pero hindi ko lubos isipin ito. Ano pa ba ang babawiin mo sa akin, ha? Sabihin mo, una, na brainwash mo ako, you take advantage on me, and you made me believe that we are married and lock up me to an island habang hindi ko kapiling ang pamilya ko, making me drink a drug to stop my healing of my memories. Grabe ka naman, Zack. Hindi ko na mapigilan na maiyak sa galit. Oo, at sa galit talaga. Because I love you, Alisa. Mahal na mahal kita. Na hindi ko tanggap na sa kanya ka mapupunta at hindi sa akin, Alisa. Alisa naman, ako yung nauna. Ako yung nasa tabi mo noon. Bakit hindi mo makita yun? Bakit hindi mo napansin na may pagtingin ako sa'yo? Ikaw lang yung kailangan ko sa buhay ko, Alisa. Akin ka lang. He has bloodshot on his eyes and it's quite scary. It's patterned and looks demonic. Pesting pagmamahal na yan, Zack. Because of your love, you rape my rights to love my child, Bless. Tapos ngayon, aagawin mo sa akin si Blaze. Sige, subukan mong saktan ang anak mong si Zack.
Magkakamatayan na tayo. Ani ko, subukan lang talaga niya at patawarin ako ng Diyos sa magagawa ko. Tumingin naman si Zack sa asawa ko. Nang dahil sa'yo ay hindi naging sa akin ang mahal ko. Baka ikaw ang kailangan mamatay para maging akin na si Alisa. Inilabas na nga ni Zack ang kanyang baril. Bagya akong nagpanik sapagkat pinatunog na niya ang baril. He looks not joking and serious about this. No, not Blake. Hanggang saan ba tutungo ang kahibangan niya? Hindi ko na siya kaya. Naglakad na ako patungo sa kanya at saka nang umiti ng peke. Bitawan mo na yan, Zack. Handa na ako sumama. Don't point that gun or else magpapakamatay na ako. Ibinaba na niya ang baril at tila baliw itong umiti na may tawa. Lumapit ka sa akin at ipagpapalit na natin ang anak mo. Alisa, sasama ka na sa akin. Bubuo na tayo ng pamilya. Magkakalayo-layo na tayo. Nakakatakot na siya. Ibang-iba na siya. Hindi na siya ang Zack na minsan ko na rin nakilala. Lumapit na ako sa kanya at humahakbang na papalapit kay Blake, ang anak namin. Nabigla naman si Zack nang yakapin ko siya. Mahal na mahal kita, Alisa. Akin ka lang ha. Alam mo ba ang bahay na ito? Binili ko sana to para sa ating dalawa. Pero bibili ulit tayo. Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang ituro ko na sa kanya ang injection na may laman ng pampatulog. He looks dizzy. Tumba na rin ang mga tauhan niya at napapalibutan na kami ng mga kinakaukulan. Alisa magkalas. Sa sobrang pagod ko ng gabi na yon ay nilamon na nga ako ng tuluyan ng dilim. Hindi ko na rin mawari pero alam ko na nawala na nga ako ng malay ng sandali na yon. It is nothing but darkness, but I saw myself with my usual high school uniform. Alam ko na panaginip lang lahat ng ito. Dahil sa pakiramdam ko ay kaunting kurot ko lamang ay magigising na nga ako. Pero hindi ko ginawa yon. Basta ay sinunod na lang ako sa agos kung ano nga bang nakikita ko sa word na panaginip ko na to. Naglalakad ako papasok ng high school. I know because I wear the same uniform that I used to wear. It is 6 in the morning. It is early dahil tanda ko noon na nakasanayan ko ng maging early bird. Naniniwala kasi ako noon na daig pa na maagap ang masipag. Kaya naman, sinabayan ko ng sipag na bumangon ang ginagawa ko rin sa pagiging maagap. I think it is a huge advantage if maaga ka. Kaya naman ganun ang ginagawa ko. Yun na rin marahil ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa isang private school. At tulad ng inaasahan ko, ay marami rito ang mayayaman. Madalas ay wala naman silang pakialam sa existence ko. Which is I am very thankful with that. The problem here is may mga ilan rin na nambubuli sa akin. Tanggap ko naman na hindi ako belong sa lugar na ito. But I always think about this is my opportunity. Pinaghirapan ko ang scholarship na nakuha ko mula sa mataas na puntos na nakukuha ko sa bawat asignatura ko. Ang ganap ngayon ay hindi ko maalala kung ano nga ba ang eksaktong nangyari noon, pero pamilyar ang ganap na ito. Para bang nag-flashback or nangyari na nga ito noon. And I saw myself being dragged to the crowds and I asked someone kung ano nga bang nangyayari. At ang daming babae at Becky ang narito. One of my blackmate na hindi ko ka-close ay sinagot pa rin ang tanong ko. The third child of Ferrer clan. Dito na siya mag-aaral. He will transfer her. Anya pa at saka na nakisabay sa bawat tilian. Sa isip ko, lahat ng ito ay tunog. Walang kwenta at kakaiba. Para kasing walang dating o kaya darating na ang isang sikat na model or artista. Hindi ko makuha kung bakit ba kailangan na may ganitong kadami na estudyante ang humaharang sa akin. Ang dami ko pa namang ipapasa na activity sheet at project proposal sa mga prop ko. Tapos magiging nuisance pa ang crowd na to. Then I saw myself looking at the ocean of fans split in half when I saw him. Isang Ferrer na mag-aaral sa same school na pinag-aaralan ko. And at that time ay nakuha ko na nga yung point ko kung bakit nga ba nila gustong salubungin ang lalaki. Now, I get it all. Wala na nga ibang dahilan pa kung hindi ang gwapong lalaki na naglalakad. Alam ko sa mga oras na yon ay nakiisa na lang din ako sa hiyawan ng mga tao. Para siyang isang karakter na hinugot mula sa isang pelikula.
Perpekto ang mukha at tila ba may karapat na naman talagang tilian. Hindi rin maganda humayaw ang puso ko sa mga oras na ito. It is all because I saw someone na nasa kanya na ang lahat. Kahit naman imposible, kaya naisip ko na bakit hindi na lang mangarap, hindi ba? Libre lang naman ang mangarap after all. Isa siyang Pirer, may impluwensya ng pamilya at sasampalin ko na nang maaga ang sarili ko. He will just be a part of my fantasy. Pero sabi nga nila, hindi complete ang high school life kapag walang crush life. And from the day that I saw with my naked eye, who is Blake Sanperer, bigla na rin akong naniwala sa bagay na yun. Blake looks so expensive. Tingin pa lang, mabango na. Isa siyang social butterfly. He instantly fit on the hierarchy at habang tumatagal ay mas lumalayo na siya sa akin. Masakit, oo naman, syempre kahit kasi ano pa ang mangyari. Matatabunan ako ng limelight niya, and at the end, I will be nothing but a darkness, a shadow that waits on his back. Naging crush na crush ko siya. I remember na dahil sa kanya ay nagbasag pa ako ng alkansya ko. I printed pictures. I embroidered a shirt with his name. Gumawa ako ng mga poster gamit ang printer ni Mama. Sa tuwing Valentine's Day ay isa ako sa mga tanga na bibili ng bulaklak at love letter at saka sikreto na ihulog sa locker niya. I am happy that time until last day na ng high school. So, ang nangyari noon ay ginalingan ko. I also did everything to know where I will attend his college. Sounds very pathetic and stupid, but I still succeeded. Still got a nice grade so I can have a huge discount. Naniniwala kasi ako na kung walang pera ay idadaan na yan sa diskarte at talino. Sinundan ko na nga siya sa college kung saan siya nag-aral, but he changed. I know na malaking impact sa kanya ang mga naging permanent na niyang kaibigan. Mas naging maangas na siya. He also changed girlfriend like clothes, and that should be a turn off on my part. Kahit wala naman akong karapatan na ma-turn off, after all, ako lang si Alisa, ang babae na halos pathetic no kung tawagin. Then I am also thankful na may mga kaibigan ako na karamay sa kalokohan ko. And even though both of them are rich and came from a good family background, they are on the higher status that I had. Tanggap pa rin nila ako ang buo, sobra pa nga akong tutuusin. Kaya naman ito na nga, doon ko na nakilala si Sak. Hindi ko naman pala alam na may lihim tong pagtingin sa akin. Pero ang tanong ko, ay ginawa ko bang halimaw si Sak? Binaliwala ko yung tao? I am nothing but someone who gave him a deep scar? Help! Alisa Magkalas Perer. Lahat ng kaba ko ng gabi na yun ay nawala na. Lalo pa at noong nayakap ko ang anak ko at naalis ko na siya sa malaimpyernong lugar na yun. Grabe yung tagpo na yun. Na tila ba mahihimatay ako sa bawat sandali. Si Sak ngayon ay kasalukuyan nasa piitan. Pilit pa rin silang gumagamit ng kapangyarihan para makalabas siya sa kulungan. Ngunit sisiguraduhin namin na hindi na siya makakalabas doon. We made sure that he will have a plentiful time inside that prison to think about what he have done. Nang makauwi kami sa mansyon, ay naroon lahat ang kapatid ng asawa ko at ang mga asawa nila, ni Kuya Sed at ang asawa na nitong si Laura, si Ate Artemis at ang kanyang husband na si Marcos, si Crayon at si Krisha, at si Dion at Maya. Lahat sila ay nag-aalala sa amin. Lahat sila ay napanatag na ayos na ang lahat, ngunit naroon ang galit nila sa ginawa ni Sak. Yinakap ako ni Artemis at naramdaman ko ang pananabik dito. Hindi ako nagkaroon ng kapatid. Alam niya naman yun dahil sa bunga lang ako ng isang aksidenteng pangyayari na hindi pinanagutan ng biologically na ama ko. While ang mama ko naman ay hindi na rin humanap ng makakasama sa buhay. Pangarap ko na magkaati o kuya o kapatid na nakakabata at nakita ko yung kay Ate Artemis na kapatid ng asawa ko. Kaya laking tuwa ko na parang nakakatandang kapatid lamang in instant agad sa akin si Artemis. My gosh, Alisa, I miss you for real. I did not really know how confused I am. That day you have been gone. Akala ko ayaw mo na dinisign kong gown eh. Hindi naman alam na kukuhanin ka pala ng lalaki na yun. And now he tried to harm you, my nephew.
We won't settle this easily. Baka nakakalimutan nilang Pereira. Ang binabangga nila, kita ko yung genuine na pag-aalala ni Artemis. Naiintindihan ko rin kung saan ang gagaling yung inis o galit niya para kay Zack. Pereira are very family inclined. They maybe have their own family, but still, they are looking for their relatives, brother, sister, in the new generation. Ang importante ay ayos na kaming lahat, Artemis. Panatag na ako na wala nang masamang mangyayari. We will appoint to a psychologist para sa anak ko. He might be okay for now, pero ayaw ko na dumating ang araw na magkakatruma yung bata. Hindi rin basta-basta ang kinasangkutan ng anak kong si Blaze. I can't imagine how he felt so betrayed for his ninong. Nang mga panahon na itinataboy kami ni Blake, si Zack ang naging ama ni Blaze. At kung nasa sapatos ako ng aking anak, ay mayroon at mayroong epekto ang ginawa ni Zack kay Blaze. Sumang-ayon naman si Artemis. I agree with that. I know a very close friend of mine who is really good with handling that case, and especially for children. Tumangon ako at kami ay nagbalik na sa sala. Nasa tabi ng ang lolo niya at lola ni Blaze. As much as we can, we don't want to bring the topic of that kidnapping. Mukhang ayos naman ang anak ko. He might be happy to see his cousins and his aunt and uncle. Mukhang ayos ang lahat. Walang bakas ng aksidenteng nangyari lamang kanina. We deserve a delicious feast. Tara na sa kusina at nang makapag-dinner na tayong lahat, wika ng nakakatandang Pereira na may saya na tono. Hinagkan ako ng aking asawa at hinalikan sa pisngi. Naglalambing na naman ito. He looks exhausted, but I know deep inside we found peace on each other's company.